Salita kasi sa Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice. Now, tama naman yung sabi niya. Kung gusto sumurrender voluntarily ni Presidente, wala silang magagawa. Pero meron pa siyang dinagdag na ako po ay in disagreement and I respectfully defer with former Chief Justice Bersamin. Yung sinasabi niya na kapag nagkaroon ng red notice ang Interpol na in-issue o request ng ICC, walang dahilan para hindi magtulungan ng Pilipinas. Mali po yan. Magandang araw mga kaibigan. So, narinig natin ang pahayag ni Attorney Harry Roque na with all due respect, sabi niya, mali ang legal stand ni former Supreme Court Justice Lucas Bersamin tungkol sa ICC at Interpol. Okay? Mga 2 days ago siguro, narinig ko si A.S. Bersamin na although ang Philippine government, ang official stand is walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, ibig sabihin hindi sila makapunta dito para imbestigahan si PRRD. Wala daw tayong magagawa sa country kung ang ICC magpatulong sa Interpol para arestuhin si PRRD. Wala tayong magagawa. Sabi ni Attorney Roque, with due respect, sabi niya, mali si former Chief Justice Bersamin. Bigla ko, Chief Justice na yan, magkakamali pa. So, pinakinggan ko ang paliwanag ni Attorney Roque, ang ganda ng paliwanag niya. Ganito, ang Interpol is organization of 196 countries. It's bound by a treaty. So, International Police Crime Organization, magtutulungan itong 196 countries para sugpuin ng krimen, arestuhin ang mga may warrant of arrest. So, ang Interpol pala may blue notice, may red notice. Ang blue notice, pag nag-release ang Interpol ng blue notice, information lang, pumasok ang taong ganito na may kaso, nililitis. Gano'n. So, walang aresto kung blue notice. Pag red notice, yon dapat mong arestuhin. Okay. So, ito ang paliwanag na Attorney Roque. Ang Interpol, composed of 196 countries. Ang ICC is not a country. Ang ICC, hindi siya member ng Interpol. Kaya, hindi lalapit ang ICC sa Interpol para magpatulong. Yon ang paliwanag niya. Ang ICC daw, kung mag-issue man ng warrant of arrest, doon lang siya magpapatulong sa kanyang member countries. Ang Pilipinas, hindi naman tayo member ng ICC. Ibig sabihin, ang ICC, kung mag-issue ng warrant of arrest versus kay PRRD, hindi siya pwedeng magpatulong sa Pilipinas. Ang ICC, hindi rin siya lalapit sa Interpol dahil hindi man siya member, dahil hindi man country ang ICC. It's just a court. Wow, naintindihan ko. Ang galing. Ano pa? Ito, kasi narinig ko rin, sinasabi ng PNP, handa daw sila nga makipagtulungan sa Interpol kung may arrest warrant si PRRD. Ni-research ko. Ang Russia, member ba ng Interpol? Yes, member. Since 1990. Active member ang Russia. Ang ICC, I think 2 years ago, nag-issue na ng warrant of arrest versus kay Russian President Putin. So, ang tanong, ang ICC humingi ba ng tulong sa Interpol
para dakpin si Russian President Putin? Wala naman. Ang ICC, hindi siya makahingi ng tulong sa Russia dahil ang Russia hindi member ng ICC. Ang ICC hindi rin lumapit sa Interpol para huliin si Putin. Intindihan ko na. I agree with Attorney Roque na walang magagawa, hindi lalapit ang ICC sa Interpol. So, wala tayong no worries at all. Basta importante lang ang Pangulong Marcos Jr. He will stick to his policy or stand na wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So, hindi makakapasok ang ICC. Okay, pakinggan natin ang dagdag paliwanag ni Attorney Roque tungkol sa issue na ito. Bakit? Ang Interpol ay sang-ayon po sa isang tratado na nakabase din sa UN sa Vienna. At ang Interpol ay isang tratado na nagsasabi na magtutulungan ng mga bansa sang-ayon sa dalawang list na meron sila. Yung unang list ay blue list. Yan yung kinakailangan lamang na bigyan ng notice kung pumasok yung isang tao na may kaso sa isang bansa. At yung kasong yon dapat hukuman, ha? Kaso sa hukuman. Dapat merong nalabag na batas na linilitis. O di naman kaya, napatunayan na at meron ng parusa. Yung red list naman is kapag meron ng warrant of arrest or meron ng sentensya laban sa isang tao. Kaya yung blue list, notice lang. Uy, pumasok dito sa bansa ko, nandito siya. Kung red list, dapat arestuhin. Now, ang sabi niya, kapag ang ICC daw nag-issue ng red list sa Interpol, wala silang magagawa kundi makipagtulungan. Mali po yan. Bakit? Unang-una, hindi po kabahagi ng Interpol ang International Criminal Court. Malinaw po yan. Yan ay kasunduan sa panig ng mga bansa. Hindi po bansa ang International Criminal Court. Pangalawa po, yung pagsuserve ng warrant of arrest ng ICC, yan po ay nakadepende pa rin sa Pilipinas. Kasi nga, obligasyon ng mga estado na naging membro ng ICC, kung merong jurisdiction ng ICC, na makipagtulungan, lalong-lalo na sa issue ng yung service of warrants, no? Hindi lang service of warrants or yung pamamagitan para magkaroon ng jurisdiction ang korte sa pagkatao ng isang akusado. So, mali po yan. Kung ang ICC ay mag-i-issue ng warrant of arrest, hindi po yan dadaan sa Interpol. Hindi po yan subject to blue or red notice kasi hindi bansa ang ICC. Yan po ay po pwedeng masilbi lamang dahil may obligasyon ng estado na naging miyembro o miyembro ng ICC na makipagtulungan. Pero itong obligation nga na to cooperate, na makipagtulungan, yan ay may bisa lamang sa loob ng 1 taon matapos mag-deposito ng instrument of ratification. At dahil nga po, nasimulan ng lahat ng proseso, sa pangalawang taon, wala ng obligasyon ang Pilipinas para makipagtulungan. Anong implication kapag nakipagtulungan pa rin? Sabihin natin, wala nga jurisdiction at nakipagtulungan ng Pilipinas. Linalabag po niya ang soberenya ng Pilipinas. At kapag ang isang pulis ay sumunod sa utos na dakipin ang presidente sang-ayon sa order ng ICC, yan po ay kidnapping, serious illegal detention. Bakit po? Kasi kinakailangan ang warrant of arrest issued by a Philippine judge. At ang ICC warrant of arrest ay issued by a foreign judge na kung tayo ay miyembro pa ng ICC, po pwedeng makonsidera na parang isang warrant of arrest na inisyu ng hukuman din sa Pilipinas. Pero dahil hindi na nga po tayo miyembro at paso na at wala, nung nagsimula ang investigasyon at nawala na nung jurisdiction ng hukuman, naku po, illegal detention na po ang mangyayari dyan kapag inaresto nila ang presidente. Sang-ayon sa bisa ng warrant of arrest na naging produkto ng isang preliminary investigation na nagsimula nang wala ng jurisdiction ang ICC. Ngayon, sasabihin ng mga dilawan dyan at saka yung mga nagagaling-galingan, bakit kasi may desisyon ang ICC, pre-trial at appellate decision na dinidismiss yung challenge ng hukuman? Kasi mali ginawa ng OSG. Ang OSG, ang in-invoke lang niya na depensa, bukas ang hukuman.
Hindi nila in-invoke ang depensa na hindi na kami miyembro at bumitiw kami at nagsimula ang preliminary investigation matapos ang isang taon, matapos kami magbitiw. Sabi pa nga ng Appellate Tribunal, hindi mo yan release during the pre-trial chamber proceedings, hindi mo po pwede i-raise yan for the first time on appeal sa Appellate Tribunal. Pero lininaw ng parehong hukuman, pre-trial at saka Appellate Division ng ICC na yung kanilang decision na dismiss ang challenge ng Pilipinas based on yung tinatawag na local courts are able and willing to prosecute, hindi siya decision on jurisdiction kasi sabi nila, yung prinsipyo na merong Philippine courts that are able and willing na tinatawag natin complementarity, in the first place, hindi mo i-invoke ang complementarity kung sa tingin mo walang jurisdiction. I-invoke mo lang ang complementarity kung merong jurisdiction ang hukuman. Kasi ganun yon. Assuming may jurisdiction ang hukuman, isa pang balakid sa pagpapatuloy ng ICC, kung bukas at gumagana mga hukuman. Dahil ang Pilipinas, ang kinuwestiyon lang ay bukas ang mga korte sa Pilipinas, hindi nila kinuwestiyon yung jurisdiction, natural. Hindi nagdesisyon ang ICC tungkol dito sa issue ng jurisdiction. At lininaw nila na yung decision nila sa pre-trial at sa appeal ay hindi desisyon sang-ayon sa prinsipyo ng jurisdiction. So with all due respects, I disagree with former Chief Justice Lucas Bersamin at sana po ang ating mga legal researchers sa Malacanang pag-aralan mabuti ang Rome Statute. Dahil meron pong pananagutan ang kahit sinong policeman or alagad ng batas na magsisilbi ng warrant arrest na galing sa ICC ngayong hindi na tayo miyembro dahil nakasalagay po sa ating saligang batas. Kinakailangan issued by a judge. Yung judge na yon, Pilipinong hukuman, hindi dayuhan hukuman. Kaya nga, ang sinasabi ni Presidente Duterte, mamamatay muna ako bago ko haharap sa mga dayuhang mga maestrado. Kasi po, yung pagpapatupad ng batas, yung paglilitis at pagpaparusa dahil merong nalabag na batas, yan po ay kabahagi ng isang karapatan ng isang soberenya at malayang bansa. Kapag pumayag tayo na dayuhan ang maglitis sa mga krimen na nangyayari sa atin, binabaliwala po natin ang ating soberenya. Yan po ay pagtatraidor sa Republika ng Pilipinas. Malaking dagok po yan sa ating soberenya at yan po ay pwedeng mapatawan ng parusa na parang capital offense. Talaga po yan. Pwede po yang maging capital offense. Well, sana po meron kayong napulot na karagdagang kaalaman. No? At sa tingin ko po, nakikita naman natin no? Na kapag ang isang tao ay hindi kakayan-kayanin ng Tuwad Committee, nakikita natin na talagang pag-aksaya lang ng pera ng gobyerno at panahon itong nagaganap na pagdinig sa Kongreso ng Tuwad Committee. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At sa muli natin pagkikita, ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have and therefore you're the only country that I love. Bye!